Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, for today's video, nandito po tayo sa school. Nandito po tayo sa pwesto ng guard. Ayan, dali-dali tayong nagpunta dito sa eskwelahan dahil nabisi po ako. Katatapos ko lang maglaba, tapos katatapos lang maligo, nagbihis. At ayan, hindi po tayo nakapagsuklay na nagpunta dito sa school dahil nabasa ko sa GC yung ano pala nila siya, labasan is alas 10, alas 11 na po yun mabasa ko. Kasi naman, sinadya kong alas 11 magpunta dito dahil diretso sundo rin kay Chrislyn. Pauuwiin ko dahil mamaya mga bandang alas 2 is first communion na po nila. So, bali papauwiin lang natin doon sa bahay papagbihisin. Hindi ko na lang dinala yung dress niya dito at saka sandal. Kasi yun nga plano ko, sa bahay ko lang bibihisan. Tapos ayan yung mga high school. Busy sila dahil meron silang ganap dyan sa gym. May laro-laro sila. Parang activities, drama-drama. Hindi lang tayo lumapit doon dahil may music sila. So bali yung mga high school ngayon hanggang sa grade 12 parang walang classes, may activities po sila. So yun, nabasa ko nga sa GC, sabi early daw yung dismissal ng kinder dahil sa busy rin yung mga teacher dahil sa paggawa ng mga form, dahil ano na po sila, magmo-moving up na po si Sia. Ewan ko kung anong pizza ngayong buwan yung moving up nila, or maabutan pa siguro ng April dahil 14-15 pala, parang nabasa ko sa GC. Hindi ko talaga nababantayan yung GC namin dahil sa sobrang busy ko sa bahay, so nahuli tayong magbasa or humawak ng cellphone. So, ayan yung mga high school nag-aanuhan para silang mga langgam. Lakad ng lakad, yung iba nagsisiuwian na. So ako, dito lang muna tayo sa banda ng tambayan ng guard, pero meron naman po sila doon din. Ayun yung guard, meron din sila doon upuan. At dito naman, upuan ng mga bata na hihintay pa ng mga sundo. Para pagpasok sa gate, makikita na po sila. So, mga parents dito, kilala ng mga guard. Pag tingin nila na papadating na, binubuksan na ng gate. 11:30 pa po yung labas nila Chrislyn. 11:19 pa lang. So, sinabi ko kay Chrislyn na magpunta na lang dito banda. Hindi naman tayo pwedeng lumabas dahil hindi makakalabas si Chrislyn. Pag nakita ng guard niya, siya lang. Yun. Naupo muna tayo dito, guys. Tambay din po tayo dito. Nagapura tayong magpunta dito sa school or dali-dali kasi akala ko si Sia nandito na sa labas. Pinuntahan ko sa room nila, nandun pala sa loob. Siya na lang mag-isa, naglalaro siya doon. Siguro hindi pinalabas ng teacher niya. Laro na siya ng hindi daw sila pinalabas dahil may kidnapper. Nag-iisang estudyante lang po siya doon sa loob. Laro siya ng laro. Tuwangan. Minsan dito ko siya, pagpasok ko pa lang sa gate, dito ko na siya nakikita. Dahil dito sila nagtatambay pag wala pa yung sundo nila. Yan. Yung suot niya kanina naka-tuck-in, ngayon parang duster na. Umihi pala siya. Ang ganda ng palabas ng mga grade, mula grade
9, hindi, mula grade 7 to grade 12. May palabas sila. Dito lang tayo. Di naman tayo makalapit makapag-video dahil may music. Subukan mo, pre. Nagpaka-costume sila. Parang Disney tingnan. Yan yung isang estudyante yan. Nawala si Sia. Siguro pinuntahan yung ate niya. Kanina, habang papunta kami dito, nakakita kami ng 5 pesos. Tamang-tama lang naman, binigyan po ng mamon si Sia ng classmate niya. May nakita po kaming 5 pesos. Nakabili po siya ng ice cream. Kapares ng mamon na binigay ng classmate niya. Kasi mayroong po nagtitinda dito ng ice cream. Ice cream. Yan, dyan lang siya nakapwisto. Yan. Customer si Sia ng ice cream na yan. Kada araw 5. Nung kasama ko si Duday, ayaw niya ng ice cream na nasa sa cones dahil siguro naiya siya nung bilhan ko siya na nahulog. Yung pinipili niya yung doon sa kantin, sa kulir. Sabi niya doon daw. Diyan. Sa kantin. Yan po yung kantin. Tapos yung ibang nagbabaon, dito sila kumakain sa waiting area. Diyan. Diyan po sila kumakain. Dito naman po yung parkingan ng mga motor. Nagpunta pala siya doon sa atin niya, nagsusulat pa daw sila. Sabi ng teacher, pwede daw kami bumalik mga 1:30 dahil 2:00 yung umpisa ng mass. Tapos diretso first communion na po nila. Napakordet? So ayun, nandito po kami sa isang hardware. Nag-inquire po kami ng giro. Kung magkano po. Tapos kahoy. 2 por 2. Ayan, bumalik tayo dito sa eskwelahan. Labasan na nila Preslin. Pinabalik ko kasi yung bag niya iniwan sa school. Wala na silang klase mamaya. Diretso na sila mamaya dito sa gym. Dito lang po sa gym yung gaganapin yung yung mass at saka first communion po nila. Nagpunta po ako ng hardware dahil nagtanong po tayo sa Yero kung magkano at saka yung 2 por 2. Papalitan po yung yung harapan namin, papalitan po yung trapal para hindi na magbalik-balik. Tingnan nyo yung dalawa. Pag Friday, nakaganyan po sila. Naka-Girl Scout po. Tingay. Ayan guys, nabihisan na po natin si Chrislyn. Ayan, nag-ano pa po siya. Nagpupulbo pa po siya. Nagpupulbo. Harap ka dito, Chrislyn. Yan. At saka kinakailangan daw magpunta sila ngayon ng maaga kasi 2:00 yung umpisa ng mass. Na ospital daw yung pare kagabi. Kinakailangan pagdating niya nandun na lahat para daw makapag-umpisa na kaagad. So ayan, yung oras po is 1:23 na.
Tumaas si Crislin. Umaas. Sina? Dali, kay magbibihis pa ko. Ayan, paalis na po kami guys. Alaw na 40 na. Nandun na po si Crislin. Kakandara pa talaga tayo guys. Uy. Nakakapagod maghabol sa oras. Yung damit mo. Tukdaw dida. Tukdaw. Sige. Tas sugar ito kapti. Sugad. Ato lang. Tapos na po yung komunyon nila Crislin. At ayun, bumili po muna siya ng ng ice cream. Kasi napakainit. Magulo yung komunyon nila, magulo ka. Dahil halo lang. High school, pati high school at saka hanggang grade 12. First komunyon at saka yung gustong magkomunyon. Magulo guys. Walang formal. Dito muna tayo sa waiting area habang hinihintay namin si Papa Bits. Ayan naman yung ibang high school na practice sila ng sayaw. Ano? Ha? Walang ice cream? Walang ice cream. Yan, nangumpisal siya guys. Tapos nagkomunyon na. Tapos hindi susunod sa utos. Sabi ng pari, yung magpa-partner daw habang umano sila ng ostias, papa daw kasi yun po yung haligi ng tahanan. Paano? Ako yung kasama. So, ako din po yung kasama niya pag yung pag ng ostias. Yung pagtanggap niya ng ostias. Nandito na po kami sa bahay. Tingnan nyo po yung nagkomunyon. Maano po, mapapasaw sa waray. Inig ka sa sinabi ng pari. Kung ano ang kahulugan ng komunyon, tapos pag kumpisal. Narinig mo yun? Na kung... Just daw kay gunit pa Jesus. Sabi ng pare, hindi yung uutusan ka, nasasabihin mo, susunod ka dahil baka paluin. Hindi ganon. Susunod ka, ibig sabihin, mahal mo yung mga magulang mo. At hindi ibig sabihin Hindi mo na ka utos. utusan ka, susunod ka lang dahil bibigyan ka ng regalo or sohol. Di ba? Kayo, pag inutusan ko kayo, gusto nyo merong gis. Oo. Oo. Hindi, lalo na si Sia, hindi yan susunod kung walang sohol. 5 gis. Tulad ngayon, pagkatapos ng komunyon, si Crislin nagpaabili agad ng walang ice cream, ito na lang yung binili. In this, tag-gis lang yung ice cream, napunta po tayo dito sa tag-30. Agoy, Ginoo. Yan. Si Sia. Sa susunod, ikaw naman ang susuot ng ng dress na yan. Pag grade 3 mo, pag magkomunyon ka na.
Pudra. Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video, papaalis po kami. Sana madilim pa kami aalis para hindi po mainit yung biyahe namin. Papunta na naman po kami ngayon ng Compostela. Guys, kumusta po ang lahat? 3 araw po tayo nawala sa YouTube channel dahil wala tayo sa mood mag-vlog. Maraming nakaka-stress. So ayan, paalis na po kami. Yung naiwan lang po dito si Sansan, tulog na tulog pa. Yung oras is alas 6 na. Dapat alas 5 bibiyahin na po kami. Para 1 oras na biyahian, pag alas 6 nandun na. Kaso lang, kasama na naman namin yung bata dahil walang may iwan. Si Sansan may training po ngayon. Training, iwan ko anong training sa basketball yata. Ayan, binagyan natin ng steel bar po yung trapal natin. Tapos ayan, hinintay ko pa si Christian na lumabas. Yung dalawa nandoon na. Yan na sila. Tapos ang akala ko na hindi po tumila yung ulan dahil umulan kagabi. Malakas yung ulan. Sabi ko hindi kami matutuloy pag hindi tumigil yung ulan. Happy Sunday po sa lahat. Kinakailangan na matapos po tong yung tasking po sa amin ni Jing dahil bukas uuwi na po siya 17 Lunes galing ng Negros. Ayan, dala-dala ko yung kape ko guys. Habang po nagbibiyahe kami, iinom tayo ng kape. Pero mainit pa ito. Meron lang po ako idudugtong dito sa vlog ko nung ganap ng pagkomunyon ni Cristelyn. Hindi ko po natapos po yung unang araw na vlog ko. Dahil na-busy po tayo. Ayan po kami. Aray! Muntik na tayo guys. Muntik-muntikan na tayong madulas. Nagkaputik ta. Ha? Yan ang mahirap dito guys pag maulan. Maano ka talaga. Nagkalapok tayo. Sa wakas, nandito na po kami. Dumating na. Yan yung bagahe namin. Kasi yan, nilinatag na naman yung karton dito. 1 oras po yung biyahe namin. Tingnan nyo guys. Yan. Sige, matulog kayo ulit. Alas 7:08 pa yung oras. Tapos hinihintay namin na magbukas yung hardware dahil bibili po kami ng adhesive para panghalo sa simento para maano na po yung pag-tiles. Para matapos. Yan. Mainit pa yung kape natin. Alas 6:05 kami umalis doon sa Sugod at dumating po kami dito is alas 7:08. Ito po yung bagong titirhan ni Jing. So bali hanggang dito yung pag-tiles namin yan, makalat pa. Tapos may dala lang po kaming bihisan. Yan. Pinakalababo ni Jing. Tapos dito yung space pa sa labas. Yan. Hanggang dito. Yan. Yan po yung mga kapitbahay niya. May sounds po sa kabila. May sounds.
Sa ano po ito na lugar? Sa Bali-Bali. Compostela Barangay Bali-Bali. Tapos itong subdivision is pangalan Casacero. Casacero po yung pangalan ng subdivision na to. So babalik pa kami doon sa highway ni Papa Beach, bibili ng tinapay muna Para kasi wala pa po kaming almusal. Kahit pagkape, kaya yung kape ko dinala. Ayan, mainit pa. Habang sila dito nagtatrabaho, ako naman pupunta doon sa boarding house dahil magliligpit po ako ng mga gamit ni Jim. Ayan, bumili po kami ng tinapay dyan. Buti na lang merong malapit na bakery. Maraming bakery po dito. Tapos, meron ding nagtitinda ng kanin, ulam. Ayan. Pansit. Ibutang dat pansit kay para ayan. Galmusal muna kami. Yan. Ano tawag ini nga karanon? Princess. Mainit pa, mainit. Abra daw, abria. Mainit pa, guys. Mukbang, mukbang. Duwalat ka order na kanon kay kau na ko tinapay tiyo kakaunon. Palaman. Palaman, Francis. Mainit pa yung Francis. Kain. Balikan natin yung kape natin kung mainit pa. Nintay namin na bumukas yung hardware. Alas 7:30 pa lang. Mainit pa rin. Tatlong araw po wala tayong vlog dahil nahihirapan po ako maggawa ng content. So ngayon, trinay kong mag-vlog kung mayroong bang manood sa atin. Kasi marami na tayong absent. Pabalik na naman po kami ng highway ni Papa Beats. Titingnan na namin kung bukas na yung hardware para po makapag-umpisa ng mag-tile sila Ronald. Mag-aalas 8 na naman. Mauna tayo kay Papa Beats dahil tayo po yung magbubukas ng gate. Ewan ko kung nasaan na po yung guard. Umalis siguro. Ito po ang labasan. Dito po yung anuhan ng guard. Yan, Casacero. Ha? Kugon Compostela pala dito na hindi pala Bali-Bali. Yung dadaanan namin Bali-Bali. Barangay Bali-Bali. Dito pala is Kugon. Casacero.
Medyo sa taas po ito. Galing mula doon sa boarding house ni Jing, pataas. Okay naman kasi simentado, kalsada. Maraming tindahan, mga bakery, tas meron din pong mga kainan. Yan po yung mga bahay dito. Tapos unang punta namin dito ni Papa Bits, meron po kaming nakilala na may-ari ng isang kainan na taga, ano pala siya? Taga Palo. Gasolinahan din. Yan, magandang bahay. Naalala ko po yung bahay na una ni Jing na amakan. Bakal yan. Puro bakal, tas amakan. At dito meron ding eskwelahan. Ayan, eskwelahan dyan. Tas yung kainan andyan, nasa gilid. Dito, ayan, Still Asia. Ang luwag. Nasa looban pala yung may mga establishmento, sementeryo. Tapos kung iikutin mo yung looban ng Compostela, nandito po yung mga private school. Yan, malapit na po tayo sa elementary school ng Compostela. Yan, meron po ditong manukan. Maraming bilihan. Hindi magugutom si Jing. Yan, private school dyan. Hanggang doon sa looban. Ito, elementary school na ng Compostela. Tapos, papunta doon, dito, yung eskwelahan na pinagtuturuan ni Jing na national. Dito. Ayan, dito na yung campus na tinuturuan ni Jing, National High School. Tapos dito yung daanan pasimbahan. Palabas po kami ng highway. Yan, maingay mo na. Papunta na po kami ng hardware. Sana bukas na. Ay, salamat. Bukas na, guys. Ito ba dito natin? Ha? Ay. PhilHealth. Nganto dito. Tapos nilagan. Nag-ikot po kami dahil may hinahanap po kami na pom para pangpahid pangpahid ng tiles. Yan po yung simbahan. Nag-shortcut po kami, nag-shortcut. So, ngayon guys, nandito tayo sa boarding house ni Jing dahil, yun nga, sabi ko magliligpit na tayo. Tapos, ayan, nagsaing po ako. May bigas naman po si Jing dito. So, ayan, nagsaing po ako. Sinarado ko lang yung mga pintuan dahil nagpapasan si tatay. Tapos, yung dalawa yun, naliligo. Kasi pag-alis namin kanina, hindi po kami naligo. Naligo man, yung katawan lang namin, pero yung buhok hindi namin binasa. Nagdala lang po tayo ng bihisan.
Dito kami sa boarding house na habang sila doon nagtatrabaho dahil malikabok. Si Sia hindi pwede dahil malikabok, may allergy. So dito kami sa boarding house magtatambay, sabay ligpit sa mga gamit ni Jing na hindi naman po makalat dahil yun nga nagpunta tayo bago po siya umalis ng Negros. Nakapagligpit pa po tayo dito. Yung ibig sabihin ko na magliligpit, ilalagay po natin yung iba niyang gamit sa lalagyan. Yun nga, yung problema ko kung saan ko po ilalagay. Yung mga maliliit na mga bagay. Yung dapat itatapon lang namin. At saka yan, nagdala din po ako ng bihisan. Dahil maghapon po kami dito sa Compostela. Mas mabilis kanina ang biyahe namin papunta dito. Dahil hindi pa mainit. Malamig yung hangin. So, bali mamaya pag uwi namin, sasaktuhin lang mga alas 4 dahil yung araw, natatabunan din ng mga puno. So, ayan, mag-umpisa po tayo magligpit na yung oras naman is alas 10, alas 18. Tapos, ayan, meron po tayong nakasalang dito na kanin. Nagpapasounds talaga si tatay, kaya sinirado ko. Mainit naman na saradong-sarado, so bubuksan muna natin na habang tayo'y nagliligpit.